Wala akong makitang ebidensya. Wala akong makitang patutuo na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. Sino ang pwedeng magsiyasat nito kung para makita natin kung meron nga o walang... O bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Hindi ba? Ang Quadcom ngayon... Nako, malaki-laki ho ang problema nitong si Saldico at nitong si Tambaluslos nito. Yan, nung nangyari na yan sa Bicol Region, magpapalipad ho yan ng napakaraming katanungan. Di lang ho doon sa mga kababayan natin taga Bicol. Maging yung mga kababayan nating sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na siyempre hindi naman ho natin malalaman kung saan tatama ang bagyo. Kaya magtatanong na ho niyan yung ating mga kababayan kung talagang meron bang flood control sa kanilang mga lugar. At dyan sa pagtatanong ho na yan, magkakaalaman ho kung yung pondo para sa flood control sa isang lugar, talagang nailalaan dyan sa dapat nilang kalagyan. Pero bago natin umpisahan ng ating talakayan, grabe naman yan. Hindi lang huyang si Congressman Rodante Marcoleta pag-uusapan natin dito. Etong si Senator Villanueva, nagsalita na rin ho doon sa video natin kahapon. Di ba? Nagpahaging na rin ho siya. Napakalaking halaga, bilyong-bilyong halaga ho ng pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho natin alam kung talagang napupunta diyan sa flood control na yan. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang mga banat nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero bago ho pala yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista. Ito munang si Senator Joel Villanueva. Umpisahan ho muna natin dito kay Senator Joel Villanueva. Pakinggan nyo ho ang kanyang mga sasabihin dito at kailangan ho nating magtanong kung saan napunta itong 61.42 billion flood control budget for Bicol. Saan ho napunta yung yung pondo na yan. Ito, pakinggan ho natin itong si Senator Joel Villanueva. Media na yung sa Bicol region. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. DPWH pa lang muna. Ano ka lang to? Saan napupunta itong mga pera na to? Hoy, Saldico, saan mo dinadala itong pera? This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. 61.42 billion ang... Hoy, Saldico! Meron ho tayong problema dito, mga kababayan. Kasi kailangan hong maimbestigahan yan sa Senado, sa House of Representatives, kung sino man ang ano lang ho naman yan Senado at House of Representatives, di ba? In aid of legislation. Kung talaga nga ba itong mga pondo na to nailalagay sa dapat nilang kalagyan. Ang problema ho natin dito, nasa kay pa lang ho tayo. Nangangalahati pa lang ho tayo sa mga bagyong paparating. No, kaya naman ang pinakamaganda dito, sinasabi naman ho natin dito sa PH Update, kung maaaring itigil muna yung mga kabalbalang investigasyon na yan dahil ang nakasaalang-alang ho dito yung buhay ng ating mga kababayan, yung kanilang pamumuhay nasisira ho dahil dito sa mga baha na to, no? At hindi ho natin malaman kung kailan ho magkakaroon ng bagyo. Balita ho natin, meron na naman papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility at itong si Bagyong Karina, meron pa atang balak mag-U-turn. Diba? Huwag na mag-U-turn, diretso mo na yan kung saan ka pupunta. Grabe na yung pinsalang napunta sa atin, no? Punta ka na sa iba, okay na kami dito. Na budget for flood control in Bicol region alone. So, ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan talaga napupunta. Correct. Ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. Very concerning yung na hindi lang, I mean, all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon, klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and
itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions, tapos o pagka nabaha, bigay tayong relief goods o dalhin sa evacuation centers. Speaking of ayuda, yung namimigay ng ano, grabe ho itong si El Rey Villapuerte, nakakadiri ho yung ginawa niya. Yung si ano, Kamsur second District Representative El Rey Villapuerte. Imbis na sardinas at bigas ang ipinamimigay, mga kababayan, andun ho siya sa taas ng speedboat at namimigay ng pera. Nakakatawa. Ibang klase itong si Congressman Hindi El naman Rey. gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods, kaya kailangan talaga Correct, again, correct. reiterate yung call natin for a integrated and comprehensive master plan ng ating programa para i-address itong problema ng baha, bagyo, etc. Sana sa budget maano ho yan, mapag-usapan, no? Mapag-usapan ho yan sa budget sa Senado pagka tinalakay na yung budget ng DPWH at yung mga flood control project na yan. Kasi baka magka-Indianan na naman. Ibibida nila yung mga flood control project, pero pagka binabagyo ho tayo, napakatindi ho ng bahang kinakaharap natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Grabe ho itong si Congressman El Rey Villapuerte. Di na ho siya nahiya. Tingnan nyo naman yan. Mga kababayan. Tanungin ko ho kayo, mga kababayan. Tama pa ho ba yan? Ano yan? Natawa ho tayo sa caption. Ang tawag dyan, vote buying. Napaka-creative talaga mag-isip ng ating mga kababayan. Ano ka to, mga vote buy. Meron nung nangyayaring vote buying ngayon dyan sa Bicol Region. Ito mga Villapuerte na to. Ano mo to? Kung pinag-uusapan yung mga walang kwentang political dynasty, ay hindi ho mawawala dyan yung mga Villapuerte na yan. Ano naman yan? Binamumudmud ang pera. Oh. Grabe naman yan, Congressman. Ito naman mga kababayan, ang anak nitong si El Rey. Hindi ko alam, anak niya yata to, si Kong Migs Villapuerte. Ito. Oh, tingnan nyo naman yan. Grabe naman ho yan. Kawawa mga Pilipino dito sa mga tao na to. Ayun, habang pinapanood ho natin to, sobrang nalulungkot ho tayo. Ganyan na lang ho kung lukuhin itong mga politiko na to ang ating mga kababayan. Yung mga kababayan naman ho natin, huwag ko kayo magpaloko. Para sa 500 piso, yung serbisyo na dapat sana wala kayo diyan sa ganyang klaseng kalagayan, hindi niyo napapansin, no? Hindi niyo ho ba na itatanong sa inyong mga sarili kung bakit nandiyan kayo ngayon sa ganyang klaseng sitwasyon? Nung panahon ni Digong, di naman kayo nababahang ganyan. Hindi naman nalulubog ng ganyan kalalim ang inyong mga lugar. Hindi naman ho natin sinasabi na perpekto talaga, pati yung pagdating sa baha nung panahon ni Tatay Digong. Pero wala ho tayong nakitang mga ganyang klaseng shenanigans, anong panahon ni Tatay Digong. Ito panahon, tuloy ho natin. Grabe, para ho sa 500 piso. Itong si nanay, naiintindihan ko naman si nanay. Ang hirap po ng buhay ngayon. Walang mga hanap buhay yung ating mga kababayan. Kaya kung makatanggap man ho sila ng 500 piso, ano ho talaga wala. Anong magagawa nila? Di ba? Ang problema lang naman ho na kasi natin dito, dapat sana ginawa man lamang ayuda, yung bigas o noodles. Kaso rektang pera na pinamimigay. Kay Congressman Rodante Marcoleta na ho tayo. Ito matindi-tindi ho ito, mga kababayan. Ito ho. Bicol Region lang ang talagang marami. Hindi ko naman alam na inabot pala yung parte ng Pangasinan. Yes, opo. Pati yung parting norte ng Luzon, ano? Opo. Cavite, tinamaan din ang Grabe. Batangas. Ang Batangas, ang Norte, layo ng marami pinsala. din ho nalubog, marami din. Ngayon, ang problema, Shoutout po muna dito sa sa ganang mamamayan, Net25. Palakpakan ho natin. Shoutout. dyan yung mabilis na pagbaba, pagdaloy ng tubig. Na kapag nanggaling yan sa kabundukan, ang indication lamang niyan na yung lakas at bilis ng pagbaba niya, ibig sabihin talaga ay wala ng mga puno na talagang sila Humahawak. ang karaniwang nagpapabagal.
ng pagbaba ng tubig baha, di ba? Oo, totoo yun. Napupunta sa kanayunan, kagaya ng nangyayari yan. Oo, kasi kung titingnan Ang nyo, bilis. oo, yun nga, ang lakas ho ng current eh. Ibig sabihin, mataas ho ang pinagbulan. May puwersa, Correct. di ba, Kong? Hindi naman parang ilog lang na dumadaan. Hindi, iba yung ragasa niya. May eh. ragasa, Parang, may puwersa. parang avalanche. Pwersa. Yes, opo. So galing Ngayon, kapag ganyan ang nakikita mo, talagang nakakatakot. ang kapinsalaan niyan talaga ay malawak. Yes. Makikita mo talaga yung kalunos-lunos na. Nakikita mo kanina yung may umiiyak. Sapagkat nakikita niya yung kanyang kotse na siguro napakaraming panahon na inipon niya para mabili yung kotse na yun. Pagkatapos tatangayin na lang ng ganun. Yes. Parang laruan na hinigop ng baha. At kaugnay niyan, Kong, may mga deklarado na pong lugar na state of calamity. Kagaya sa Calabarzon, Cavite, Quezon Province. Sa Quezon Province ay mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan, Lukban. Pati po itong Quezon City, nasa ilalim po tayo ngayon ng state of calamity. Ang Bicol Region, halos lahat po ng probinsya, Albay, Camarines Grabe. Norte, Camarines Sur, Sorsogon. Sa Sorsogon ay yung Donsol at Matnog ang nagdeklara po ng state of calamity. Ang Eastern Visayas, nasa state of calamity din po ang Samar at Calbayog City. Ayan, kung ganyan po kalaki, kalawak ang pinsala ng Bagyong Christine. So sa harap ng nagsusumigaw na katotohanan, Nelson, na napakalawak at napakatindi ng epektong idinulot ng pagbaha, bunsod din ng storm o typhoon na Christine ito. Bakit parang nakabibiging katahimikan naman Nako. at walang paliwanag na nanggagaling sa DPWH? Kasi Meron ho tayong problema dyan sa sinabi na ni Condante. Yan ang mga individual na kailangan natin sa mga matataas na posisyon sa ating pamahalaan. Kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Hindi ho siya nagtitengang kawali sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang problema ho kasi sa ibang mga politiko ngayon, medyo napapaso ho sila sa mga ganitong klaseng usapin, lalo na yung mga major re-electionist. No, kasi pagka re-electionist ka, tapos medyo nakadikit ka sa administrasyon, ayaw mong bumira ng ganyan. Kasi baka mapag-initan ka, tanggalan ka na nila ng akap at saka ng AIX. Ako, yari ka dyan, sigurado. Kasi alam natin na nakapaglatag ang pamahalaan magmula pa ng 2022, alam ko yan, ng mga flood control projects. Naku po. Halimbawa, sa buong Bicol Region, kung tama yung aking na-research, na initial na impormasyon, buong Bicol Region, magmula 2022 hanggang 2024, yung total na halaga ng flood control projects na nailatag dyan, aabot ng 22 billion pesos. Ang laki naman. 22 billion. Oh my goodness. Kaya kailangan ho natin tanungin yung mga congressman dyan. Diba? Dyan sa lugar na yan kung saan nila dinala yung mga flood control. Baka inuwi nila doon sa mga pamamahay nila. Ngayon, palagay ko karapat-dapat lamang na tanungin. Kung talagang nailatag yung mga flood control projects, ba't ganyan naman ang kinasangkutan naman ng Bicol Region? 95% ng buong Bicol Region ay tinamaan ng kalamidad na yan. Nasaan yung mga flood control projects? At saka, ang bagal po din humupa ng tubig. Kasi yung iba, hanggang ngayon, baha pa sa Bicol Region. Pero ang isa ho sa, siguro ay maring sabihin nilang dahilan, ang ulan daw po na ibinuhos ng Bagyong Christine sa Bicol Region ay pang buong isang buwan, Kong. Nahigitan pa raw nito yung ulang ibinuhos ni Ondoy. Pang buong isang buwan, ibinuhos lang ng isang araw. Pagpalagay mo na, talaga naman nangyayari yung ganyan. Pero kung halimbawa, yung kabundukan natin, punong-puno pa yan ng puno, na ang kanilang mga ugat, yan naman ang talagang natural na sumisip-sip sa tubig na idinudulot ng tagulan. Yung pagragasa na yun, ibig sabihin, wala nang
Walang pumipigil. Wala nang pumigil na kahit na siguro malilit na ugat na lang. Ha? Baka damong ligaw na lang ang pumipigil doon. Yun nga po eh. At ito'y kapuna-puna, Correct, baka- hindi lang naman dyan. Wala na ubus na. Tignan nyo naman ho dyan sa larawan, no? Mga putol-putol na puno yung mga ano. No? At saka yung sa tingin ho natin, malaking factor din ho dyan, yung mga nagkukwari, yung mga naghuhukay-hukay, yung mga nagmimina-mina. Yun ho. Kaya yung pansin nyo ho yung tubig, may kasamang lupa. Kaya dapat silipin din yan, yung DENR, kung anong ginagawa nila, no? Diyan sa mga ganyang klaseng shenanigans. Sa Bicol, sa lahat na ng baha na nakikita ko, kahit dito sa Rizal, ganun na ho yung ragasa ng tubig, may puwersa na ho. Oo, pero sa nalalaman ko, halos 20 taon na nakararaan, pinag-uusapan na natin yung resiliency, pinag-uusapan na natin yung mitigation, prevention. Ito yung mga aksyon na dapat na gamitin kung pinag-uusapan ay yung pagharap sa mga kalamidad na dinadaanan ng ating bansa. So, nasaan na yung mga mitigation programs na Naku, noon pa ay nilatag na ng ating pamahalaan. Hindi mitigation na nangyayari. Parang imbes na mitigation, lalong lumala. At saka matatandaan ko, kung nagtatag pa nga ng Task Force La Nina. At ang alam kong sinasabi nila na ang La Nina, bagamat ngayon, nagtataka ko, hindi nila binabanggit yung word na La Nina, bagyo lang. Ito nga hong, pag simula na ng October o last quarter ng taon, magsisimula na raw ang La Nina. Sinabi na yan, di ba? Oo. Sabi nila noon, okay, huwag kayo masyadong mabahala dyan sa epekto ng El Nino. Kasi El Nino, tinamaan na rin tayo. Ang mas lalo ninyong paghandaan at bigyan ng kaukulang atensyon ay yung epekto na idudulot ng La Nina. Oo, ipinahayag na ito mula pa nung Tagal pa nung Marso pa lang. Marso, hindi lang. Palagay ko, Disyembre sinasabi na. Last year, Pagkatapos ng La Nino, El Nino, ito na. Itong raragasa sa atin. Anong kahandaan ang ginawa? Yun nga po. Correct. Siguro ang ating mga kababayan na hindi naman kinakailangang maging siyentipiko ka pa palagi niyang iisipin, very basic. Parang, ba't ganun po yung nakita namin? Bakit parang hindi napaghandaan? Ayun nga po. Panay-panay din ang meeting nila noon at sinasabing nakahanda na po tayo. Hindi po ba? Ito, initial damage ng infrastructure sa buong Bicol region. Initial pa lang ito. initial. 15 million. Yung losses ng agriculture, 10 million. 15 million para sa mga Ano lang ito, initial. Oo, Di pa natin Initial, okay. nakukwenta yung kaganapan ng lahat ng pangyayari. Bago natin ituloy ang ating reaction video, gusto ho muna nating i-shoutout itong ating mga kababayang napakatindi kung sumuporta sa PH Update. God bless you, PH Update. Maraming salamat. Karen Atilo. Itong si Nars Kate. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mabuhay kayo. Maraming salamat po sa pagsuporta dito kay Karen Atilo. Maraming salamat po. At dito kay thank you ho dyan sa 10 pounds na yan. Thank you ho. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay kay Ann Tanaka. Shoutout ho dito kay Ma'am Ann Tanaka. Mega love shoutout ho. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH. Mega shoutout. Mega love shoutout. Solid Duterte. The best ka talaga, Tatay Diggs. Talaga hong the best itong si Tatay Diggs. Malupit ho si Tatay Diggs. Ito, tuloy natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Punang namamatay. Ingat ho kayo dyan sa Japan, Ma'am October Ann Tanaka. 24. Sa buong Bicol region lang ito. Bicol pa lang po yan. Grabe naman. So nasaan yung tinatawag nating prevention, mitigation, adaptation, may mga ganyan pa Disaster preparedness. Kaya nga. Ganyan pa. So, alam natin na yung disaster talagang pangkaraniwan na dumarating sa ating bansa. Kaya naglatag nga tayo ng iba't ibang mga programa kung hindi man ma-prevent kanya, ma-mitigate man lang.
Di ba? Aha. O kaya makapag-adapt ka. Kung hindi mo na ma-prevent, mitigation ko, konti lang. I-adapt mo na sa sarili mo. Yes. Yan ang pinakamabigat eh. Yung sasabihin mo sa sarili mo, o sige, halika na kamo, halika na Bagyo. Pumunta ka na rito. Pumunta ka na rito, wala naman akong magagawa, wala naman akong choice eh. Yes. Pero napaghandaan na kita sa parang inihanda ko na yung sarili ko Aha. na maghirap na naman ako sa taong ito. Ayun nga. Kasi sa pangkaraniwang, alam mo, lalo na yung magsasaka o pangkaraniwang kababayan natin, yung pagdating ng disaster at tinamaan ng kanyang pamilya, alam mo, para makabangon yan, isang taon uli eh. Oo. Correct. Pangkaraniwan na yun. Totoo So, yan. kung ano man yung kanyang nagawang pagtatagumpay, paunti-unti, nakapagpundar siya ng kahit konti. Yan ay maring nakapagtayo siya ng maliit na negosyo. O kaya nakabili siya ng isang panghanap buhay na sasakyan. Aha. O kaya nai-repair niya yung kanyang bahay. Pero ito matagalan ito ha. Saka konti-unti lang para ito ay makapag-ipon siya ng konti. At pagkatapos papasok ngayon itong isang pasada lang. Yung pinaglaanan niya, yung pinaghandaan niya sa mahabang panahon para maipundar niya para sa pamilya, mawawala sa isang iglap lamang. At pagkatapos, aatras siya uli ng 1 hanggang 3 taon para makabangon uli. Back to zero. Grabe. So pare-parehong naapektuhan ngayon. Pananagutan ng Estado, pananagutan ng pamahalaan, pare-parehong hirap kung paano magtutulungan. Ano ba pwedeng gawin ng mga taga Bicol para Nako. hindi na maulit ito? Kung meron ba silang pwedeng... Siguro magpetisyon sila, Nelson, sapagkat malawak nga ang naging epekto ng pagbaha. Pag sinabi mong Bicol Region, magsisimula ka sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate. Bakit 95% ng buong Kabikulan ay napasa ilalim ng tubig? Sa harap ng pangyayari na alam naman natin, nakapaglatag ang ating pamahala ng flood control projects. Sabi ko nga sa iyo, ang kabuuang halaga ng mga flood control projects na yan ay 22 bilyong piso. Makalaki. Sa liwanag ng mga naipakita natin ngayon, parang walang epekto yung flood control. Ayun nga po. Baka sabihin nila, baka hindi po control ang naidala rito. Ano po? Baka flood lang, hindi ko walang control eh. Kasi wala nga eh. Di sana kung halimbawa, ngayon lang daw nangyari eh. May Hindi ba, pagkakomedyan talaga katwiran itong lang si naman na Comandante. isipin nila na, nakapaglatag pala ng maraming flood control dito. Halos 22 bilyong piso ang katapat niyan. Di sana hindi naman ganun sana kalawak, baka sakaling... Correct. Nasa bakit naging baligtad? Palagay ko, tinatanong mo, kinakailangan siguro nilang nagpetisyon. Pwede po ba niyong ipaliwanag kung saan napunta itong mga flood control na ipinamamarali na nailatag po dito sa aming rehiyon? Di ba? So ipatawag lahat ng mga kontraktor. Ipatawag ang DPWH, pagkatapos ipatawag lahat ng mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga flood control projects na yan. Kasi, parte na yan, nangyari na rin itong nakaraang 3 months ago. Nakita mo naman na nangyari. 3-4 months ago. Yung kabuong kamay nilaan, bumagsak nga yung malakas na ulan. Nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. So pinag-uusapan, pera ng mamamayan ito eh. Nagtatalo ngayon sa Kongreso sapagkat ngayon pinag-uusapan uli ang pagbabudget. At nagkaroon nga kami ng konting alingas-ngas dyan sapagkat napaka-importante daw na usisain kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na, kailangan Grabe, galing talaga ni Sino-sino po ba Comandante. kayo? The Saan po best. nilatag yan? Talaga po The ba best. nailatag? Saludo. Pagka po ba, halimbawa, Grabe. may budget na naman bago. Flood control next year. Ano ho, ang dating dyan sa yung flood control na yan, parang ang nangyari ho dyan, ano ho siya, yung, ang tawag dito, yung bagong mukha ho siya ng, ng pork barrel. Kasi base ho dito kay, kay Senator Joel Villanueva, 1 bilyon kada araw ang ginagasta natin para sa flood control. Ganon daw ho kalaki sa buong Pilipinas. Base doon sa narinig nating privilege speech yata nung meron ho silang noong lumubog ang ang Bulacan
no, nung nagdaang nakalipas na buwan. Talagang galit na galit itong si Senator Joel Villanueva. Dito sa isa na to, hindi na ho talaga natin maikakailha na napakarami, napakatindi ng kapalpakan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Siguro pag ganyan, ipagbawal na yung flood control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto. Kaya ka Correct. naglagay ng flood control projects para sa ganon ay mailigtas mo. Magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan, at sa infrastruktura ng isang komunidad. Yun ang nagmi-mitigate dapat. Kaya nga mayroong mitigation. Anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita na patotoo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol Region. Siguro, Hindi tayo nag-aakusa. Sinasabi lang natin, ito, kitang-kita naman, Kong. kung talagang merong nailatag na flood control, Kitang-kita ho. bakit nagkaganito po? Ba't naipakita po natin yung kapinsalaan, malawak at matindi? Bakit po? Nasaan ngayon yung kinumit na katwiran na kaya po tayo naglatag ng ganito? I-justify kasi yan eh. Doon pa lang sa region, magmi-meeting na yung mga kinauukulan dyan. Lahat ng sektor represented dyan. Kailangan i-prioritize po natin ito at saka ito. So, sa magitan ng kanilang pagpupulong, pagtitibayin nila ang lahat ng proyekto na may kinalaman sa pagbibigay ng mga proyekto na makapagliligtas sa buhay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. So dito, wala akong makitang ebidensya. Wala akong makitang patotoo na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. Sino ang pwedeng magsiyasat nito kung para makita natin kung meron nga o walang... Bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Hindi ba? Ang Quadcom ngayon... Correct. Dapat yung Quadcom, di ba? Marami yung dyan na perwisyo. Tinatawagan ho natin ang pansin itong si Congressman Ace Barbers, Congressman Dan Fernandez, at yung itong si Paduano at Tatrasabante. Yun dyan sa Quadcom, nagsama-sama na kayo dyan. Imbestigahin nyo na to. Yun ang pinaka makapangyarihang komite sapagkat Bahay talaga to si ito ay binubuo ng 4 na komite. Siguro isama na po ninyo yung pagbaha. Kasi malawak yung subject matter niya. And other illegal activities. Isa yun eh. Yung droga po kasama na yan. Pero mas malawak po ito eh. Kung sa bagay ko, ang inimbestigahan nila ngayon, ang isa ay extrajudicial killing. Pero ito hong bagyo, si Christine, pumatay na ng ito, pa lang to, running total ko nga. Ito yung bukod dun sa sinabi yung 20 Sa Bicol region lang ito. Pero ang total pala, Bicol region, ito na, nadagdagan 28. Calabarzon, 15. Ilocos, isa. Central Luzon, isa. Pati Zamboanga, isa. May total na pong 46. Yan. Marami na po ito. So, talagang kung yung pagpatay ang iniimbestigahan nila, parang tama kayo. Hindi lamang yun. Sa extrajudicial case. O yung human rights. Ayun pa, Bakit? Wala bang nalabag na human rights dito? Sipin mo, pinag-ipunan mo yung kotse na yun na inanod lamang ng basta-basta. Yung pananim mo na matagal mo nang inalagaan. Yung pag-aaral ng anak mo, nasira lahat ang mga lahat ng mga kasangkapan ng eskwela, pati eskwela, hindi na ngayon magamit. Di ba? Merong mga ikakasal, hindi na naikasal sapagkat pinospone. Merong nag-birthday, hindi na nakuha mag-birthday. Nasira yung restaurant, halimbawa. Lumubog. Napakaraming human rights na tinamaan nito eh. Oo nga. Kapag susumahin mo lahat ito, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom na ito muna i-prioritize natin? Kaysa naman ang inyong pinaprioritize, Nako, mga yari ang political Quadcom interest dito. sa ibabaw ng mga konkretong interes ng mamamayan na dapat sana ito yung unahin natin. Correct. Di ba? Sino ang tatanggi? At sino makikipagdebate? Nakatwiran lamang na kailangan siya sa atin yun na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Huwag na kayong gumawa pa ng resolusyon. Pwede niya naman yung akuin, motu proprio. Ibig sabihin nun, kahit walang resolusyon, kahit walang nag-request, sukat na nakita ninyo, harap-harapan nakita na ninyo kung Ang tanong kung Dante, sino iimbestigahan nila? Si Saldico. Si Villapuerte. Naku, yari tayo dyan. Si Garvin. gaano kalawak, Labo. kung gaano katindi ang pagkakawasak ng lahat ng komunidad na dinaanan nitong bagyong ito. Maghihintay ka pa ng petisyon, maghihintay ka pa ng magko-complain, naghihintay ka pa ng magre-request sa'yo
Hindi na po. Kayo na po ang umako rito. Patawag nyo na po lahat ng mga contractors na may kinalaman doon sa pagkakalatag nitong mga flood control na ito, na projects. Ayan. Ito pa, Kong, dagdagan pa natin yung sinasabi natin na mga pinsala ng bagyo kasi dyan pala sa Lipa City may mga gumuhong lupa. At hanggang ngayon may nire-retrieve pa ng mga natabunan. Naku po, dyan ito sa Barangay Halang, Lipa City. Si Nick Paderoga. Hayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kaugnay dyan sa mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaugnay dyan sa sinapit ng ating mga kababayan sa Bicol. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.